Guys, kamusta kayo? Gagawa tayo ngayon ng perspective gamit ang SketchUp. So, yun bali guys, open tayo ngayon ng SketchUp. Bali, itong aking pinis ko lang pala itong ating gagawin nating perspective ngayon galing sa AutoCAD to SketchUp. So, bali, dito ay ginawa ko is gumawa muna ko ng mga rectangle na shapes. Sinundan ko yung mga nakalagay dito sa drawing. Sinundan ko lang siya. Ayan. So bale, napaka-basic lang naman gumawa ng perspective kapag galing sa DWG or AutoCAD to SketchUp. Bale ito, pag natapos natin itong lagyan ng shapes lahat ng itong ating reference natin, bale ipupull na lang natin siya isa dun sa height ng ating mismong building. Bale, itong SketchUp na to is wala naman akong course na in-enroll. Bale, ito ay natutunan ko lang through YouTube. Oh my God! Wow! Oh my God! Kung paano talaga gamitin ng tama. So, bale, kung kayo guys, kung nahihirapan kayong mag-SketchUp or AutoCAD, pwede kayong mamasyal sa YouTube or madaming tutorials dyan kung paano gumawa ng mga perspective. Yun yung na kailangan mag-enroll or magbayad pa sa mga mamahaling course. So yan, gumawa ko ng reference sa bintana. Para pag inpull natin siya, meron na siyang reference pag pinull. So yun, after natin malagyan ng reference, yung linya-linya na yan sa labas ng building yan. Pull natin siya, bali ito-type lang natin yung control, yung P, hindi siya control P lang pala. Tapos, pull natin siya based doon sa desired nating height ng building. Yan, i-pull natin yan lahat, pati flooring hanggang sa labas, yung ating steps. Ito. Bale, ito, gumawa na ako ngayon ng bintana based on sa drawing reference ko doon sa AutoCAD. So, bale dito ay gumawa ulit ako ng rectangle based on sa design or size ng bintana. O, diba? Sa ating pagka-pull, merong linya siya na nabuo. So, yan yung magiging sukat or lapad ng bintana natin. So yan, after natin maguhitan lahat ng pa-rectangle, bale yan na po yung pinaka-exact size ng ating bintana. So bale ito ay ipupulang natin siya papaloob para mabutas. Pulan natin siya.
Minsan talaga mahirap talaga sa umpisa, pero pag nasanay na rin kayong gumagawa nito ay very basic na lang yan sa inyo. So bali ito, binutasan na natin lahat ng walls para sa ating windows. At ating susunod is itong ating doors. Balit ang ating doors lang pala, ang height natin is 2.1 meters. Ito yung standard natin. Yan, bali in-erase na natin lahat ng mga ating reference point. Yan, para magmukhang malinis siya. So bale ito pala, kumuha ko ng mga images mula sa 3D warehouse. Kaya para mas mapadali natin yung paggagawa ng model dito sa SketchUp. Bale, free lang naman yon ang nakuha natin. Bale, ilalagay ko lang sa description natin kung saan ko nakuha itong mga image nating mga bintana at door. So bale, ito, pinipit natin siya dun sa rectangle nating ginawa doon sa ating project na bahay. Yan. So, same lang naman yung ating size ng ating mga bintana. So, yung copy paste ko lang, Control B, Control C muna, Control C for copy, tapos Control B for paste. Yan, tapos itong ating rotation, sa ating pag-rotate naman is gagamit tayo ng Control na Q for rotation. At magpipit na siya dun sa ating butas. Kasi same lang naman sila lahat.
Yan, after nga mapit natin lahat ng bintana, ay sunod naman natin itong pinto. Bali, itong ating pinto is sinusukatan ko. Bali, dapat ito ay 2.1 ang height. Yan, tapos gagawa tayo ng line para i-offset lang natin or i-pull lang natin yung ating wall. Yan, okay. Yan, bale, ito na nga. After natin lahat magawa, lahat ng sidings ng wall, windows, at yung doors naman ang ating sunod. Yan, bale, ito, galing din ko sa 3D warehouse na SketchUp. Sa internet ko lang din ito nakuha. Yun. So, ipipit natin siya sa ating pintuan or entrance. Yan, para magmukha siyang ano talaga siya, totoo. Kunting po lang natin para matabunan itong ating kahoy. Paorong. Yan, okay. So, next naman natin is itong bubong na dinownload ko lang din sa 3D warehouse. So, sobrang dali lang guys itong ating pag-create ng model na to dahil sa internet at sa mas mapabibilis natin matapos yung ating project kapag gagamit tayo ng mga ganito. So, bale ito. Guys, i-rotate natin siya based doon sa actual na position ng ating building. Yan, after nga natin na ma-rotate, is-repeat na natin siya based doon sa ating reference na structure. O, diba? Pwede siya mukhang sakto. Tansya lang natin para mas mag-fit siya ng maayos at magmukha siyang sakto lang doon sa design. So yan, bali pull natin to. Ipo-pull natin itong wall dito. Yan. Ipo-pull natin yan. Lampas doon sa ating roofings.
After nga natin ma-pull lahat, bale gagawa tayo ng line sa ilalim ng roof. Yung kabila, i-pull din natin. Yung isa, yan. Gagawin natin siya ng line kasi pag kinat natin siya mula dun sa bubong, bali mabubura yan at mahirapan lang din tayo mag-remodel. So bali kaya gagawin natin siya ng reference line ulit sa bawat corner ng ilalim ng ating roof. So bali ito guys, kahit 1 year na practice, kayang-kaya niyo yan. Ako naman, hindi naman ako graduate ng architecture, bali graduate ako ng civil engineer at kasalukuyan nagtatrabaho rin ako sa construction firm. Bali ito ang aking ginagawa, estimate, gawa ng 3D model, tapos gawa tayo ng mga plano or structural. And after nga natin matapos lahat na suldahin lahat nung nasa ilalim, is ito na ang susunod natin, bale i-erase na natin siya. Yun, di ba? Kung hindi natin siya sinundan, bali magkakaroon tayo ng mabubura yung ating reference dito. So kaya kailangan natin siyang suldahin talaga. O, diba? Yan ang mangyayari kapag hindi na siya sinundan ng maayos. So, bale, ang gagawin ko ulit dyan is magagawa na lang tayo ng another square yung ating column para ipul na lang natin siya pataas at di na tayo magpabalik-balik dun sa ating ginawa na kanina. So, yan. Bale, ipul na natin siya. So, ito. Bale, tapos na natin yung model. Bale, ang papakita lang naman natin dito is yung pinakaharap or yung magandang side. Kaya, kung gagawa tayo ng perspective, advice ko is dun mag-focus na tayo dun sa ating pinaka magandang side or the best nating
papakita sa ating customer. Yun lamang po at maraming salamat.